Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Renny Rose, tiga San Jose, Macabebe, Pampanga. Pero kasalukuyan ay naririto po ako sa Plaridel, Bulacan sapagkat naririto po ang aking trabaho. Isa po ko sa mga silent listeners ninyo, Sir Red, at sa katunayan marami na rin po akong mga channel na napakinggan na nagfi-feature ng mga kwentong katatakutan. Pero mas nakakaramdam talaga ako ng takot kapag ikaw ang pinakikinggan ko. Ang istorya ko pong ito ay maikli lamang bukod po sa gusto ko lamang i-share ang karanasan ko. Bata pa lamang ako noon at sa tansya ko ay grade 1 pa lamang. Nang time na ito ay nakatira pa lamang po kami sa Tarlac. Kasalukuyan din pong ginagawa ang aming bahay doon. Bali dalawa ang bahay na ginagawa noon at magkadikit po sila sapagkat yung isa ay sa kapatid po ni Mama. Natatandaan ko ng isang umaga noon. 7 a.m. pasado. Umalis si Mama. Ang mga anak ng tita ko ay pumasok din sa school. Bali kaming dalawa lamang po ng tiyahin ko ang naiwan nung time na iyon kabilang na ang mga construction worker na nag-aasikaso po ng mga ginagawang bahay. Pagkatapos po naming mag-almusal ng tiyahin ko ay lumabas din kami saglit. Nung time na iyon ay pupunta po sana kami sa isa pa nilang kapatid. Pero Sir Red, nang papalabas na po kami, bago po ako makarating sa gate ay napalingon ako sa tita ko. Eksaktong pagkalingon ko ay may nakita po talaga akong aso sa tabi po ng pintuan. Yung itsura ng asong iyon ay mabalahibo. Para po siyang aso na nalahian ng Shih Tzu. Pero yung laki po niya ay hindi naman totally ganoon sa mga Shih Tzu. Tapos may kadena ito sa leeg at para siyang pinaglalaruan kasi parang meron pong pintura siya na kulay asul tapos ang daming dugo. Kung makikita mo lamang sana yung asong iyon, palagay ko'y maaawa ka, Sir Red. Parang nagdaan siya sa hirap o kaya naman ay kinawawa talaga ng pasadya. Maiinis ka na lang kung sakaling talagang tunay na ginawa ito ng isang tao o ng mismong may-ari niya. Bigla-bigla ay dire-diretso ito sa loob, Sir Red. Wala pa po kasing pinto yung aming pintuan nun. Pumasok ng ubod bilis at talagang kumaripas ito ng takbo. So sinundan ko siya sa loob. Tapos sabi ng tita ko kung saan na naman daw ako pupunta pero ang sabi ko'y sa loob sapagkat may nakita akong aso. Hinarang ako ng tita ko kasi sabi niya, anong aso? Wala naman din daw siyang nakita. Pinilit ko pa rin ang nakita ko at sinabi ko na hindi po ako pwedeng magkamali dahil malinaw kong nakita yung aso. Pinagbigyan ako ng tiyahin ko at sinamahan pa ako. Pero pagpasok namin sa loob, wala nga po kaming nakitang kahit na anong hayop. Inikot na rin po namin yung ginagawang bahay at kahit sa amang sulok man po nun ay wala talaga kaming nakita. Hanggang sa kasalukuyan po talaga, Sir Red, ay napapaisip ako kung bakit may nagpakita sa aking ganoon. Hindi ko rin po talaga alam kung normal na makakita ka ng kaluluwa ng isang aso o kaya naman kahit na anumang mga klase ng hayop. Karaniwan kasi sa mga nadidinig ko ay mga kaluluwa ng mga taong yumao. Pero hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng sa akin. Kung sakali man na meron pong isa sa inyong mga solid HTV positive listeners na nakakaalam ng kung ano ang ibig iparating sa akin ang pagpapakita ng kaluluwa ng isang hayop,
Naway mabigyan nila ako ng kasagutan. Hello Sir Red. This story happened sa tita ko way back early 2000s, ngunit hindi ko nga lamang po talaga matandaan ang pinaka-eksaktong date. That time ay meron po silang nirerentahang bahay at may computer shop po kami dun. Sa bahay na iyon, ang mga taong nag-i-stay ay sina tita, si ate na isa sa mga anak ni tita na college student na nung time na yun, at si tito na pinsan nila tita. Sobrang lakas ng computer shop namin noon. Sa araw ay punong-puno yung shop at madalas ay meron nga din pong nag-overnight at sila din po yung mga karaniwang naglalaro. To give context po sa bahay, meron po itong saradong bakod at lagpas tao. Doon sa pinakaunahan ng bahay nakapwesto yung shop. May 2 rooms, isang room para kay tita at ate and the other room naman po para kay tito. Kapag papasok ka papuntang salas ay may 2 bintana na malaki at makikita mo yung bakod at yung small pathway papunta sa likod. Madalas sa small pathway na iyon, may nakikita po talaga kaming shadow figure na dumadaan. Noong una, natatakot talaga kami. Pero after 2 to 3 years of staying doon sa house na yun, nakasanayan na po namin. Pinapaniwalaan na lamang po ng tita ko na maaaring dahil sa mga pagpapakita o pagdaan ng mga shadow figure na ito kung kaya't malakas yung computer shop. Basically, naniniwala si tita na swerte o may hatid at dalang swerte ang mga shadow figure na yun. So ang ginagawa na lamang namin, kinakausap po namin ito na as if parang tao lang para hindi po kami takutin or the worst ay saktan. Hanggang dumating yung araw na sobrang ikinatakot ng lahat. Nagkataon noon Sir Red na wala pong nag-overnight sa computer shop namin sapagkat nawalan po ng internet dahil malakas din yung ulan. Dahil doon, maaga na lamang po kaming natulog lahat, especially si tita kasi may lakad din po siya kinabukasan. Magkatabi sina ate na matulog. Naputol ang himbing ng pagkakatulog daw po ni tita nang siya ay maalimpungatan dahil naramdaman niya na para nga daw pong ang dami-daming taong nagkukumpulan sa salas namin. Ang bigat daw po ng pakiramdam. Hindi maganda at hindi daw siya makagalaw that time. Mas nangilabot pa nga ako Sir Red sa sinabi ni tita sa amin nang ikwento niya sa amin ito sapagkat parang yung mga tao daw na iyon ay nag-uusap-usap doon sa salas. Sinubukan na lamang daw ulit niyang matulog pero habang nakapikit siya, may dumagan daw po sa kanya at pagmulat niya, nakita niya yung shadow figure. Hinawakan daw siya ng madiin sa hita at parang may balak na masama sa kanya. Napadasal na lamang daw po siya ng sobra kasi iba na yung nararamdaman niya at hindi maganda ang nais mangyari nito. And thankfully, nag-stop daw ito agad. Sa kabilang kwarto naman, habang nangyayari pala kay tita iyon, si tito na may mahimbing ang tulog. Bigla na lamang daw siyang ginising ni tita around 3 or 4 a.m. at nagpapahatid sa kanto gawa ng malakas ang ulan. So hinatid naman daw niya and bumalik na siya sa pagtulog. Bandang 7:00 ng umaga ay gising na lahat. Si tita, feeling niya yung nangyari sa kanya ay panaginip lamang kaya binaliwala lang niya ito. Si tito nagulat at bakit daw bumalik sa bahay si tita kani-kanina lamang ay inihatid daw siya nito sa kanto. Umalis si tita.
Yun ang iginigiit ni Tito. Ikinagulat po ito ni Tita sapagkat hindi naman daw siya nagpahatid at umalis ng ganoong oras sapagkat nangyayari nga ang hindi maganda sa kanya. Pinakita pa ni Tito yung jacket na suot niya paghatid kay Tita at ito'y basang-basa kaya ibig sabihin ay lumabas talaga si Tita. Kinilabutan kami ng sadya, Sir Red, sa mga nadinig naming usapan ni Tito at Tita. Maaaring ito nga yung sinasabi nila sa amin na doppelganger. Ginaya si Tita at nagpahatid kay Tito. Ito na tuloy si Tita at napilitang ikwento ang panaginip niya. Sinabi niya yung matinding paghawak sa kanya sa binti. Sabay check nung legs niya at doon din po siya mismo na nagulat dahil may pasa si Tita sa binti na parang mga thumb marks. Kung totoo man na tao yun, bakit hindi man lang daw naramdaman ni Tito nung nagising siya at maging ni ate na katabi niyang matulog? Aside from that, mas bata si ate at di hamak na maganda ang katawan, bakit hindi siya yung pinagsamantalahan? Sumalaki ang paniniwala namin na itong shadow figure na lagi naming nakikita ang pinakamalapit sa katotohanan na may gawa nun. And from that point, hindi na dun natulog si Tita. Wala na din dong natutulog sa bahay na yun. Pinili na lamang ni Tita na bitawan yung comp shop despite sa malakas ang business niyang iyon noon. Ako nga po pala si Ann mula sa Valenzuela City. I've been listening to your podcast and YouTube channel simula pa noong pandemic. Diretso po sa aking kwento. I was a trainer sa isa sa mga BPO companies sa Manila and I was conducting the first day of training that time and asked them na bilangin ang mga sarili nila. I was expecting na 22 people ang madidinig kong bilang mula sa aking mga tinitraining. Kaya nagulat ako nang may nagsabing 23 at excited pa yung boses na yon. Sumuli, tinanong ko sila at inutusan na magbilang. Again after 22, another person yelled 23. Pero this time, yung boses na nadinig ko ay parang naiinis. So tumayo ako at ako na mismo ang nagbilang sa mga trainees. Hindi ako nagkamali. My list was correct. 22 lamang sila. Napatingin sa akin yung isang trainee pero nginitian ko na. Doon pa lang nakita ko na parang may takot sa kanyang pagtingin sa akin. At alam ko na may hindi magandang nangyayari. On the 19th day of the training, eve of their graduation, I felt something odd sa loob ng training room pagpasok ko pa lamang. I am always the first person to come in our room at around 4:30 a.m. or 5 a.m. dahil nag-i-start yung training namin noon at 6. When I entered the room at 4:30 a.m., andun yung pakiramdam na parang hindi ako welcome. Iginala ko ang aking paningin pero wala naman akong nakita. Switch on ko yung ilaw and I connected my phone right away sa speakers at nag-play na lamang ako ng music since natakot ako ng bigla. Siguro may 20 minuto na akong nagtatrabaho nang biglang meron akong na-feel na parang mukha na lumapit sa right side ng face ko at tila ba sinisilip yung ginagawa ko sa PC. Agad ay napalingon talaga ako, Sir Red, pero wala naman akong nakita. So nag-work na lamang ako ulit pero pinagpapawisan na ng kuunti ang palad ko.
Maybe 15 to 20 minutes passed nang maramdaman ko ulit yung feeling, pero this time naramdaman ko na parang may tug sa buhok ko at para bang hinawi na. So tumayo ako kaagad and I grabbed my phone and bag at nagmadali talaga akong lumabas. Bumaba na lamang ako ng building namin at dire-diretso sa isang convenience store para bumili ng kape. And after a few minutes, nakita ko yung isa kong trainee at pumasok din sa store. Sumabay na rin ako sa kanya pabalik ng building. And after that, wala na rin akong naramdaman and thank God naging maayos ang buong araw ko. Day 20. The final and graduation day ng mga agents. Wala naman kahit anong nangyari ng araw na iyon. 2 p.m. nang matapos yung training and I wish them good luck and happy weekend. Pinuntahan ako sa room ng isa kong co-trainer. Let's call him Jay na lang. And sabay kaming gumagawa pa ng mga reports for the day. So tahimik kaming nagwo-work when all of a sudden, I heard someone say, "Akin na yung akin." Hindi siya ganun kalakas pero may diin. Napatingin ako kay Jay. Tinanong ko siya kung may narinig ba siya pero napakunot na lamang ang noo niya at nag-reply ng, "Ano yun? Wala naman ako narinig." So nagbalik na lamang ako sa pagtatrabaho. Pero this time, medyo binibilisan ko na yung pagtatype. 10 minutes pass, then out of nowhere, may tumapik sa kamay ko. As in, shit na lamang ako. Nagulat si Jay sa akin and he asked me what's wrong. Sinabi ko kung bakit, pero parang hindi siya natakot. Nonchalant. Sabi na lang niya, "Alam mo, bilisan mo na lang dyan." At nag-work na lamang siya ulit. Sinusubukan ko talagang mag-concentrate para matapos na yung report ko. At nang sa ganun ay makaalis na rin kami sa building. Maya-maya ang sabi ni Jay, "Go home, the training is over." At madiin ang pagkakasabi niya kaya nagulat naman ako. "Ano ba? Bigla-bigla ka nagsasalita eh. Kakagulat." Inis kong sabi. "Bilisan mo." Sabi na naman niya sa akin. I focused on my report at isisend ko na when I heard a noise like one of the chairs rolling. I looked up at nakita ko po talaga yung isang upuan doon sa isang station na kusang lumabas from the desk. Nagtaka ako kasi ako mismo yung nag-tuck ng mga chairs pabalik sa mga stations and that's the last chair I tucked back in. Napatingin ako kay Jay and nakita kong nakatingin din siya. Sinend ko na kaagad yung report ko sabay hablot sa mga gamit ko. Buti na lang talaga lahat ng essentials ko ay nailagay ko na sa bag. Sabay kaming tumayo na ni Jay. When I saw the freaking chair rolled on its own and slowly turned until the chair itself is facing me. I felt my hands start to shake and I'm holding the straps of my bag really tight. Parang naistatwa pa nga ako sa kinatatayuan ko. Nakatingin lang ako sa upuan hanggang sa bigla-bigla na lamang si Red ay lumapit sa akin iyon. And I felt something hold my arm and I saw Jay leading me out of the room. Naglalakad na kami sa labas ng building when I brought it up sa kanya at mas matagal sa akin si Jay sa company and of course alam kong may alam siya. Ang sabi niya, meron daw talagang sumasali sa training kapag ginagamit yung room na iyon. Nagagalit daw pag hindi na i-include sa mga activities. After that, hindi ko na po talaga ginagamit yung training room na iyon. Kahit sinasabihan ako ng manager ko na wala ng ibang room,
Ang ginagawa ko na lamang ay nagpapalipat talaga ako ng training schedule kesa matapat na naman at maghamit ko ang haunted training room na iyon. Nais ko lamang ibahagi sa inyo, Sir Red, ang isa sa mga hindi ko po malilimutang katatakutang karanasan nung ako po ay nag-aaral pa. Ito po kasing eskwelahan namin nung high school. Actually ay very old na. May mga nagsasabi na itong eskwelahan daw na ito ay naririto na daw at itinayo simula daw po nung American period pa. So hindi na po katakataka na marami na rin daw po itong mga kwento o kaya mga masasabing senaryo o kaganapan sa kasaysayan ng bansa na related sa war or kaya kahit ano paman ang natunghayan ng eskwelahan namin. Pwede kong mai-consider na historical na yung eskwelahan namin yet haunted. Nung time na mangyari kasi ito noon, Sir Red, ay nataon na meron pong event sa aming eskwelahan na kung saan pupunta or bibisita yung malaking rebulto ni Mama Mary for a few days doon sa eskwelahan. I-open po nila ito para meron pong mga mag-pray o kaya yung mga deboto po ni Mama Mary. Our school was opened 24/7 hanggat naroroon yung imahe. Bilang bata pa nung time na yun, may isa akong pilyong kaklase na sa halip na mag-pray doon po sa imahe ay nagsabing, ano kaya't mag-ghost hunting tayo? So ayun, napagdesisyonan namin at sinamantala talaga na mag-ghost hunting sa aming eskwelahan, yaman din lang 24/7 ngang open yung school. Yung isang friend ko noong time na iyon, Sir Red, ay sabi nating may kaya at siya nga po yung masasabi ko rin na kauna-unahan sa mga kaklase ko na magkaroon ng Nokia phone na latest na pwede pong mag-capture ng video. Sa taon na nangyari po ito, it was a good quality naman. So nagtungo kami sa isang building na may kahabaan ang hallway. At since gabi na, naka-on yung mga fluorescent lights. Siyempre tahimik na rin po yung buong eskwelahan dahil gabi na. Pero ang mamaiingay lamang po at tanging tunog na madidinig ay walang iba kundi yung mga malalaki pong mga palaka na nag-iingay doon malapit sa isang bukirin na kadugtong din po nitong aming eskwelahan. So nagsimula na kami mag-video. Sa start pa lamang po ng paglalakad namin sa hallway. Konting usap-usap, dahan-dahang maglakad. Makikita naman sa video na empty yung hallway tapos maliwanag naman kahit papano. So usap-usap na naman habang naglalakad and then lumiliwanag na po yung video slightly kada lagpas ng ilaw na naroroon po sa hallway na yun. And then after a while, bigla na lamang akong nagtaka. Nag-stay na sa maliwanag yung video. Hindi na lamang din po namin pinapansin yung mga malalaking palaka na patuloy din po sa paggawa ng mga tunog dahil talagang kung tutuusin nakaka-distract sila. And then eto na. Yung liwanag slightly nagkaroon ng form. Ako matatakutin o mabilis maniwala sa mga ganito. Pero nag-form yung liwanag na para bang isang imahe ng babae. Hindi lamang ito, Sir Red, sapagkat doon sa hulma para bang may hawak siyang bata na parehong naglalakad on the same direction kasama namin. Hinablot ko kaagad yung kasama kong may hawak ng cellphone at tumakbo talaga kami ng opposite direction. Ang nakakatuwa pa dito, Sir Red,
ay nagtaka yung naiwan kung bakit daw siya iniwan. Natatakot na nga kami nung time na iyon pero napawi dahil po dito sa kalokohan nung isa kong kasama. Hindi naman din po kami sure sa nangyari pero natatakot na lamang din kami na i-view yung video na nai-record. So inulit na lamang po namin yung pag-video. Inabot na naman namin yung dulo ng hallway. Normal lights and lighting lang yung nakita namin at wala na rin po yung katulad ng parang bigla na lamang bumuo na woman at ang kanyang anak. Umuwi na kami afterwards at tinanong ko yung classmate ko a few days after if nasa kanya pa yung video. Pero ang sabi niya, may isang gabi na pinanood daw niyang muli ito pero kinabukasan ng kanyang muli sana itong panonoorin, misteryoso na rin daw itong na-delete sa kanyang gallery. Hi sa inyo Kuya Red at sa mga tigapakinig ng inyong mga episode dito sa Hilakbot. Ako nga po pala si Buknoy and currently residing dito po sa Canada. Naniniwala naman po ko sa mga paranormal at isa ako sa mga lumaki sa mga horror movies at it really runs sa dugo naming pamilya. Ito pong karanasan ko na aking ibabahagi ay nangyari noong April of 2004 nang magbakasyon po kami sa Aklan. 21 years old pa lamang po ako noon. Yearly din po kasi nagbabakasyon kami sa probinsya dahil both parents ko po ay tiga doon. Bale sa Quezon City na po ako lumaki pero ang sarap at palagi kaming excited sa tuwing summer dahil it's time talaga para makapagbakasyon at nang mamit po namin syempre ang mga kamag-anak ng aming mga magulang. Of course, kilalang kilala ang Aklan sa mga kwento tungkol sa mga aswang at kahit ano pa mang hindi maipaliwanag ng siyensya. This experience of mine ay isa sa magpapatotoo tungkol sa kinatatakutan at hindi maipaliwanag na misteryo ng tapik. Nagsimula po ang lahat ng magkayayaan kaming pamilya na makipiesta sa isang malayong baryo ng auntie ko. Dahil sa layo, kinailangan namin na gumising ng maaga para makapaghanda at ang kinain ko nga noon ay isang saging na saba at uminom lamang ng mainit na chocolate drink. Pagkatapos po nun, nagsialisan na rin po kami. Nung nasa crossing na kami ng isang kalsada para lumipat ng another jeep, nakasalubungan namin ang isa naming auntie na kapatid ng tatay ko. Tinanong kami kung saan kami pupunta. Naintindihan ko ito kahit na nasa wikang Bisaya. Ang hindi ko alam ay kung bakit ang tingin niya habang nagtatanong sa auntie kong isa ay nasa akin lamang. Nagtaka ako Kuya Red sapagkat marami kami doon pero parang ako lamang ang tinitigan niya at kalaunan ay binati pa. Hindi ko na lang po pinansin dahil nung oras na iyon ay sobra pa rin po talaga ang antok ko. Pero hindi man ako nagsalita, nginitian ko na lamang siya. Hanggang sa sumakay na kami ng panibagong jeep na parang nga pong mukhang truck sa laki. Puno po kami doon. So lahat ng babae namin ay kasama sa loob at kami namang natira ay sa bubong na lamang sumakay. Ang haba ng ibinahe po namin pero smooth naman ang naging daan. Pero sa hindi malamang dahilan, nahilo po ako. Parang nawala sa hulog at binibiyak na ang ulo ko sa sakit. Kaya nagsabi na lamang ako sa uncle ko na kung pwede ay sa loob na lamang ako ng jeep. Nung nasa loob na ako, lalo akong nawala sa hulog. Doon ay namumutla na ako ayon sa mga kwento nila at ang sabi ko sa kanila ay baka nga hindi ako sanay sa biyahe. Para akong nasusuka na ewan. Sinabi ko sa kanila na humanap po kami at makigamit ng CR.
Hanggang sa makarating nga po kami sa isang stopover. Ito pong stopover na ito ay nasa isang baryo na medyo may kalapitan na bago po yung pupuntahan talaga namin na piyestahan. Doon sa bahay na iyon, sa may gawing stopover ay nakiusap ako sa may-ari kung pwedeng makigamit ng CR. Ito yung typical na CR sa mga province na maliit na kubo at may butas lang sa gitna. Doon talaga, Kuya Red, ay isinuka ko, pero ang inilabas ko naman ay puro tubig. Kaya hinang-hina ako paglabas ko. At ang sabi nila ay ano daw ba ang nangyayari sa akin sapagkat namumutla pa rin daw ako. Pero nagpatuloy lamang din ang aming biyahe. Sasakay na kami ng habal papunta sa baryo ng uncle ko. Lagi niyang sinasabi na malapit na rin daw. Pero hindi naman ako naniniwala ng puntong iyon dahil ganyan din yung alibay nila kapag malayo talaga ang pupuntahan. Alam ko na kino-comfort lamang nila ako para hindi ko na maramdaman yung hilo ko. Hanggang sa dumating na nga kami sa baryo at sinalubong kami ng aming masayang-masaya na auntie at mga pinsan doon. Una niya akong napansin. Sinabi niya na merong mali sa akin. Yung pamumutla ko daw ay siyang naging dahilan kung bakit naging pansinin ako. Tiningnan niya agad ang mga daliri ko at ang sabi, hindi daw pantay ang iba kong daliri. Kaya doon pa lamang ay alam niyang nausog ako. Hindi naman po siya manghihilot o espiritista, pero ang sabi niya ay gamutin niya daw ako para at least ma-enjoy ko naman daw mamaya ang pasayaw sa baryo. Ang ginawa niya, Kuya Red, ay kumuha siya ng isang makulubot na sanga at pinakuluan niya ito. Hindi ko na rin po tinanong kung anong klaseng puno iyon o anuman yung puno na may makulubot na sanga, pero nakatitiyak ako na sanga ito ng puno. Ang suot ko na t-shirt ay pinahubad po niya sa akin at inilubog ang isang parte nito sa tubig na pinakukuluan niya. Binigyan niya na lamang ako ng puting damit para isuot at after nga po nun ay binigyan niya po ako ng kaunting tubig na galing doon sa pinapakuluan niya na damit ko at nung makulubot na sanga. Ang sabi niya sa akin ay higupin ko daw yun kahit maubos ko yung kalahati lamang ng baso. Ang pait po ng lasa nun, pero dahil na rin sa kagustuhan kong gumaling ay ininom ko po lahat. Ang sabi niya, subukan ko rin daw pong umidlip para at least ay gumana o umepekto daw yung ininom ko, at nakatitiyak po siya na maya-maya paggising ko ay wala na daw po yung nararamdaman kong iyon. Hindi po ako madaling nakatulog, pero nung ininom ko talaga yung ipinainom sa akin ni auntie, mabilis akong nakatulog. Nagising po ako ng 5:00 na ng hapon. Bali nakatulog po ako ng 1 oras at mahigit. Nang ako'y magising, parang wala pong nangyari. Parang nagdahilan lamang ang naramdaman ko kanina at talagang automatic nagbalik yung lakas ko. Ngumiti lang sa akin yung auntie ko nang lumabas na ako ng kwarto. At may isa pa siyang sinabi sa akin na hanggang ngayon ay natatandaan ko pa. Ganito yung eksaktong sinabi niya, Kuya Red. Mamayang gabi, kapag nasa sayawan ka na kasama ng mga pinsan mo, mag-iingat ka sa mga tao na kakausap sa iyo, ha. Kapag may tumapik sa iyo na hindi mo kakilala, kailangan mong tapikin sila pabalik. Nung unang beses kong nadinig iyon ay kinabahan ako ng malala. Dugtong pa niya, dahil kapag ang tapik ay hindi mo na ibalik, ibig sabihin, isa ng curse yun. Or in other words, usog. Mauusog ka na namang muli. Nagtuloy-tuloy ang pagsasalita ni auntie. Ika pa niya,
Madali lamang daw pong nagagawa sa mga baguhan o dayo sa lugar na iyon ang tapik o usog, sapagkat alam ng mga mang-uusog o ng mga gumagawa daw nito na itong mga dayo ay walang alam patungkol dito. Katakataka nga din po noon, Kuya Red, na ang liwanag at ang bilog ng buwan. Ang sarap tuloy maglakad-lakad sa madamo sapagkat maaamoy mo talaga yung mabangong amoy ng mga ito. Hanggang sa ito na nga't nasasayawan na kami ng mga pinsan ko at ang daming kabataang naroroon. Meron ding mangilan-ngilan akong nakikita na matatanda. Pero karamihan sa mga ito ay naroroon lamang nakaupo sa mga nakaset up na table and chairs. Meron din pong inilagay na bakod at nasa loob nung bakod na iyon ay yung dance floor. Siyempre naroroon din yung mga maliliwanag at makukulay na mga dancing lights at yung malalaking speakers. Madalas kaming nakikipiesta sa mga lugar ng mga pinsan ko at isa kasi ito talaga sa inaabangan ko kapag umuuwi kami. Nagsimula na kaming pumasok sa loob para sumali sa sayawan at nang tinugtog na nga po yung dayang-dayang, which is isa sa mga sikat na tugtugin doon sa probinsya ng panahong iyon, ay hindi na namin pinalagpas ang pagkakataon para sumayaw. Hindi naman din ako pamilyar noon sa lengguwahe ng musikang iyon, pero sayaw na sayaw talaga ako. Out of nowhere, habang nasa kasagsagan ng aming sayawan, may isang lalaki na may katandaan na rin po, Kuya Red, pero malakas pa naman din ang bigla na lamang pong tumapik sa balikat ko. At sinabi niya, "Sali ka sa sayaw namin?" Ganoon ang pagkakaintindi ko pero sa wikang Bisaya niya ako kinausap. Isinigaw pa nga po niya iyon sapagkat dagundong talaga yung speaker, pero enough para madinig ko siya. Sa gulat ko dahil bigla niya akong kinausap at hindi ko siya kilala. Kasayaw ko pa yung mga pinsan ko ay hindi ako kaagad nakapag-react. Pagkalipas ng ilang saglit, doon ko na i-process sa utak ko yung paalala ni auntie ko tungkol sa tapik. Kailangan kong ibalik yung tapik na iyon. Kung hindi, tiyak na merong masamang mangyayari sa akin. Sumiwalay ako saglit sa grupo naming magpipinsan at hinanap ko talaga yung lalaki na tumapik sa akin. Kahit crowded yung loob ng sayawan, nakita ko rin po siya, Kuya Red. Agad akong nakisayaw kunwari para hindi halata yung paglapit ko sa kanya at yung pinakapakay ko kung bakit ako nagtungo doon. Pagtapik ko sa kanya, bigla akong umikot para hindi niya ako makita at nagpatay mali siya ako na lumayo. Nakauwi din po kami pero hindi ko binanggit sa mga pinsan ko ang nangyari. Tanging sa auntie ko lamang po ito nasabi at sabi niya mabuti na lamang at tinapik ko daw po iyon pabalik. Marami pa po akong gustong i-share sa inyo, Kuya Red, at excited na rin po ako sa susunod pang kwento na i-share ko. Stay safe always at more power po sa HTV. Isa po ako sa mga naging avid fan ninyo ng channel hanggang sa inyong podcast sapagkat nadiskubre kong unique ang sa inyo.